Evelyn Pagmuro sa ikalimang baitang, mga mag-aaral, magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon po, Mama. Magandang hapon po, mga kamag-aral. Ngayong hapon, tayo ay magkakaroon ng debate. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng debate? Sino nakakaalam ng ibig sabihin ng debate? Debate? Hindi niyo alam kung ano ang ibig sabihin ng debate? So mamaya malalaman niyo kung ano ang debate. Sino ba sa inyo ang mayroong television sa kanilang bahay? So halos lahat mayroong television. Nanonood ba kayo ng programa sa television? Ano-ano ang inyong mga pinanonood? Ha? Yes? Si Anthony? TV Patrol. TV Patrol? May aral ka bang makukuha sa kapanunood mo ng TV Patrol? Opo, Ma'am. Ano makukuha mo doon sa panunood mo ng TV Patrol? Natutuwa ko po sa panonood ng TV Patrol at kung may bagyo na paparating o wala. Uy, very good si Anthony. Magaling. Nalalaman niya kung may bagyo o wala sa panonood ng TV Patrol. Sino pa? Ano ang inyong pinapanood? Si Miss Jaira. Ano pinapanood ni Miss Jaira? Balita po. Balita lang ang inyong pinapanood lahat? Cartoon po. Cartoons. Anong aral ang makukuha mo sa kapanunood mo ng cartoon? Ito po ay nakakasaya sa mga bata. Uy, sa kapanunood ni Miss Jaira, naaanin siya. Ano pa ang nakikita niyo sa telebisyon? Napapanood niyo sa telebisyon? Si Mariel. Wawawin. Wawawin? O anong nakukuha mo sa kapanunood mo ng wawawin? Uy, nakikita niya na nagtutulong sa mga tao. Magaling! Palakpakan natin si Chloe. Ngayong mga bata, ngayong hapon mayroon tayong debating gagawin. Mayroong dalawang grupong magbibigay ng kanilang opinion kung ang television nakatutulong sa pag-aaral. Mayroon tayong di sang-ayon at grupong di sang-ayon. Sa pagpapatuloy, tatawagin ko si Mariel Laviva, ang ating pamagitan. Palakpakan natin si Mariel. Maraming salamat po, Ma'am, sa ating punong guro, Ginang LCD Apot, sa ating mga hurado, sa aming guro, Ginang Ana Marie A. Dingel. Kapwa mag-aaral, magandang hapon po sa ating lahat. Aking karangalan na ipakilala sa inyo ang dalawang grupo magbibigay ng kanilang opinyon sa ating paksa. Telebisyon nakakatulong sa pag-aaral, ang ating debate sa binubuo ng dalawang pangkat na sang-ayon at di sang-ayon. Aking ipakilala sa inyo ang pangkat sang-ayon. Ito ay binubuo ng 6 na miyembro. Ang una ay si Karen Lorraine de Guzman, Bethelyn Grace Dumasil, Divine Grace Delphine, Lisa May Arminales,
kahulugan ito na mas makukuha natin ng malinaw ang mga programang ating sinusunod. Malaki rin ang naitutulong ng telebisyon sa pag-aaral ng mga kabataan dahil may mga istasyon na nagtuturo ng hinggil sa mathematics, science at English at ibang asignaturang itinuturo sa paaralan. Kung magamit lamang ng mabuti ang telebisyon, malaki ang magtutulong ito sa pag-aaral ng mga bata dahil hindi lamang nila naririnig ang kanilang matutunan, ito pa ay kanilang napapanood. Ang telebisyon ay hindi nakakatulong dahil nagiging tamad ang mga bata sa pagtulong sa mga gawaing bahay dahil ayaw nila iwanan ang kanilang pinapanood. Halos hindi na nakipag-usap ang mga kabataan kung sila ay panunood ng telebisyon, kaya nawawala ang kanilang pakikipag-komunikasyon sa kanilang mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Kaya hindi naasa ang kanilang galing sa pakikipagtalastasan. Kaya para sa akin po ay hindi nakatulong ang telebisyon sa pag-aaral ng mga kabataan. Mahalaga ang pagkakaroon ng telebisyon hindi lamang sa bahay, kundi sa paaralan din dahil natutulungan ito ng mga guro upang mapadali ang kanilang pagtuturo sa mga bata. Nagagamit nila itong instruksyonan na tulad upang mas lalong maintindihan ng mga bata ang mga mag-aaral at tulad lamang ng individual. Naitinigan ng mga channel. Malaki ang pagkinabang ng mga mag-aaral sa pakit na ito dahil mas nahasa ang talino ng mga bata sa science, English at mathematics. Sa panahon ngayon, mas interesado ang mga mag-aaral sa panonood ng telebisyon. Ang mga mag-aaral ay nakaupo lamang at nagsusunod sa pagtuturo ng mga guro, kaya kasi ang naiaambag ng telebisyon upang madali ng matuto ang mga bata at mapadaan rin ang trabaho ng mga guro. Sa sobrang panonood ng telebisyon ay nakakaapekto sa kalusugan ng mga bata. Sila ay nagiging malayet dahil sa kakulangan ng ehersisyo. Kung minsan, nakakalimutan na ang tamang oras ng pagkain at kalilipasan na nagutom na naging sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa ulcer. Ang sobrang panonood ng telebisyon ay nagiging dahilan din ng pagkalabo ng mga mata. Patindig natin na ang matagal na pagbababad sa panonood ng telebisyon ay nagdudulot ng masamang epekto sa mata at pag-iisip ng mga bata. Dahil sa restrictive, kaya para sa akin nararapat lamang na limitahan ang panonood ng telebisyon ng mga para po sa akin nakakatulong sa pag-aaral ng mga bata ang panonood ng telebisyon. Sa kasalukuyang panahon, nababanaagan natin ang direktang impluwensya ng telebisyon sa pagpapalawak ng mahinasyon, pagbukaw ng emosyon,
ang pag-iisip ng mga kabataan. Marami rin naming mga anime o cartoon na may natutunan ang mga kabataan. Lalong-lalo sa values kagaya ng Sophia the First, Handy Manny, Sarah ang Munting Prinsesa, at Kitty. Marapat lamang na sa panunood ay gabayan ng nakakatanda ang bata upang makapanood sila ng mga palabas na nagtuturo ng leksyon o aral upang kanilang magamit sa kanilang pag-aaral at sa araw-araw nilang pamumuhay. Ang panonood ng telebisyon ay may malaking epekto sa pag-aaral ng mga bata dahil nagiging sanhi ito ng palaging pagliban sa klase ng mga mag-aaral dahil sa pagsusubaybay sa kanilang paboritong pelikula. Sila ay napupuyat sa panonood ng telebisyon. Naging dahilan ito ng pagkawala ng kanilang interes sa pagpasok sa paaralan. Kaya marami sa mga mag-aaral na mahina o di marunong bumasa dahil nauubos ng kanilang oras sa panonood ng telebisyon at nawawala ng gana sa pagsasanay ng pagbabasa. Naging dahilan ito ng pagkakaroon ng mababang grado ng mag-aaral. Para po sa akin, nakakatulong ang telebisyon sa pag-aaral ng mga bata. May mga palabas kasi sa telebisyon na napupulutan nila ng aral katulad ng Once Upon a Time at mga kwento ni Lola Basya. Marami rin silang matutunan sa panonood lamang ng I Believe, Matanglawin at High Five. Ang kanilang matutunan ito ay maaari nilang magamit sa kanilang pag-aral ng leksyon dahil sa panahon ngayon, ang pagtuturo ay nangangailangan din ng teknolohiya upang mas lalo pang matuto ang mga mag-aaral. Kaya nga maraming mga NGOs ang nagbibigay ng mga TV at DVD educational packages na kung saan ay nagagamit ng guro sa pagtuturo na tututon ng mga mag-aaral. Ang panonood ng telebisyon ay may malaking epekto sa pag-uugali ng mga bata. Pilit nilang ginagaya ang kanilang makikitang usok sa mga inutulong artista. Kung minsan, pinipilit ang kanilang mga magulang na bilhin ang bagay na kanilang nagugustuhan. Kahit katipid ang kanilang mga magulang, kung minsan, nanonood ang mga kabataan ng telebisyon na hindi kasama ang mga magulang. Kung kaya't may mga palabas na hindi masyadong maintindihan ng mga bata. Nanonood, naging sanhi ay pagsuway o pagre-relate ng mga bata dahil na-influensyahan ng pilit ng mga napanood sa palabas. Kaya, para po sa akin, hindi po nakakatulong ang panonood ng telebisyon. Para po sa akin, nakakatulong ang panood ng mga bata ng telebisyon sa kanilang pag-aaral. Halimbawa sa kanilang aralin panlipunan, nakakatulong sa kanila ang panonood ng balita upang kanilang asignisyo natuto rin silang magbasa ng balita na kung saan magagamit nila sa pagsali sa mga conference. Malaki rin ang nagawa ng panonood ng balita dahil nakakatulong ito ng pagbina ng
mahirap iwasan ng isang baka. Bumibili ang mga magulang ng mga video na akala nilang makakapagpatalino ng kanilang mga anak. Ilan sa mga mabubuting epekto ng panonood ng telebisyon ay ang ibang programa rito at nakapagtuturo epektibo kaysa sa mga libro. May mga palabas sa telebisyon na makakapagdagdag kaalaman sa mga bata na sabi natin ng mati, lalong-lalo na saan kagaya ng palabas na ay at ito ay makatutulong upang mapaunlad ng mga nag-aaral ang kanilang kaalaman sa asignaturang ito at magiging malikhain. Narinig natin ang panig ng bawat pangkat, pakinggan natin ang pagtatanong mula sa pangkat ng di sang-ayon sa kanilang katunggali. Sa ating katunggali sa grupong sumasang-ayon, paano mo nasabing makakatulong ang telebisyon sa pag-aaral ng mga kabataan kagaya natin kung ang nakikita natin ay halos karahasan at may temang sexual? Oo nga, may mga palabas na may temang sexual at karahasan, ngunit naiisa natin naman ito dahil na rin sa paggabay ng ating mga magulang at sa panahong ito ang mga MTRCBI nare-regulate na ang pagpapalabas ng mga panoorin may mga temang karahasan, sexual, horror o droga. Mas marami pa rin palabas na nagpapakita ng may aral at educational. Pakinggan naman natin ang pagtatanong ng pangkat sang-ayon ng sa kabilang panig. Sa ating katunggali, grupong di sumang-ayon, sinabi mo hindi nakakatulong ang telebisyon sa mga mag-aaral. Pakipatunayan mo ito. Hindi nakakatulong ang telebisyon sa isang konkretong dahilan. Nagdudulot ito ng katamaran sa mga mag-aaral. Kagaya ng katamaran sa pag-aaral ng leksyon, katamaran sa paggawa ng proyekto, at katamaran sa pagbabasa. Napakinggan natin ang opinyon ng magkabilang panig. Ibigay ko na ngayon ang panahon sa ating guro, ma'am. Maraming salamat, Maria. Maraming salamat, mga bata, sa inyong pakikinig at kooperasyon. Anong ginawa natin ngayon? Pag-debate. Alam niyo na ba kayo kung ano ibig sabihin ng debate? So, ano ang ibig sabihin ng debate? Ibig sabihin ng debate ay pagtatalo sa dalawang grupo sa isang paksa. Palakpakan natin. Ano ba ang debate? Alam ko marami kayong natutunan sa ating ginawa ngayon. Ako naman ngayon ang magtatanong sa mga nanonood. Sino-sino dito ang sang-ayon? Itaas ang kamay. Sang-ayon na ang telebisyon ay nakatutulong sa pag-aaral. So marami ang sang-ayon. Sino naman dito ang hindi sang-ayon? So dito muna ako mauna sa sang-ayon. Bakit kayo sang-ayon na ang telebisyon ay nakatutulong sa pag-aaral? Bakit? Rodolfo. Ayon ako dahil makakatulong ang balita kung may paparating na bakit wala. Palakpakan natin si Rodolfo. Dahil nanonood siya ng balita, sang-ayon siya kay marami siyang malalaman kung may bagyo o wala. Sino pa sa inyong sang-ayon? Si Brillante. Ayon po ako dahil marami akong natutunan sa birth to the wild. Ano ang natutunan mo sa birth
born to be what? Paggagamot ng mga hayop. Pagkagamot. Pagkagamot ng mga hayop. Sino pa sa inyo ang sangayon? Itaas ang kamay. Sangayon. Arabella, bakit ka sangayon? Sangayon po ako kasi nanonood po ako ng magandang cartoon. Cartoons. Ano makukuha mo sa cartoons? Maraming natutuwa ang mga bata sa cartoon. Si Arabella nanonood ng cartoon kasi naaanin siya sa kapanonood ng cartoon. Sino pa sa inyo ang sangayon? Diba? Sangayon kayo? Bakit kayo sangayon na ang telebisyon ay nakatutulong sa pag-aaral? Si Johnny Boy. Sangayon ako kasi nanonood ako ng mga balita. Kung may nasunog o wala. Marami siyang balita napapanood sa telebisyon. Sa hindi naman sangayon. Sino ang hindi sangayon? Bakit kayo hindi sangayon? Oh. Hindi ako sangayon sa panonood ng TV. Baka sundin nila ang anumang video sa telebisyon. Makita. Very good. Sino pa ngayon ang hindi sangayon? Roberto. Ako sangayon sa panonood ng telebisyon dahil ito ay nakakapuyat. Nakakapuyat. Sino pa? Palakpakan natin si Roberto. Yes. Hindi ako sangayon sa panonood ng telebisyon dahil nakikita nila ang hindi dapat makita tulad ng droga, karahasan at iba pa. Magaling, Nick. Palakpakan si Nick. Sino pa dito ang hindi sangayon? Lisa. Hindi po ako sangayon sa panonood ng telebisyon dahil nakaka-apekto po ito sa ating kalusugan. Nakaka-apekto sa ating kalusugan. Miss Tyra, bakit hindi ka sangayon? Hindi po ako sangayon sa telebisyon na nakakatulong sa pag-aaral. Dahil sa telebisyon, hindi na po-concentrate ang mga bata sa pag-aaral at nakakasakit pa ito sa ating mga mata. Magaling. Palakpakan natin si Miss Tyra. So, alam ko, marami kayong natutunan ngayon sa ating debate. Tatawagin ko ngayon ang ating punong hurado na siyang magbigay ng kanyang hatol. Ma'am Evelyn Palmore. Palakpakan natin mga bata. Sa ating minamahal na punong guro, ginang LCD Apot, sa mga kapwa kohorado, sa mga batang katatapos lang ang kanilang pagtatalo, isang magandang hapon para sa lahat. So, habang kami ay nakikinig, nanonood sa pagtatalo ng dalawang pangkat, natutuwa kami sa likod dahil ang gagaling ninyo. No? Ang gagaling ninyo. Alam na ninyo kung paano o ano ang maitutulot ng o maitutulong sa pag-aaral sa panunood ng telebisyon. Ang iba, ang isang pangkat ay di sangayon, ang isang pangkat ay sangayon, pero ang lahat ng mga sinabi ninyo, sangayon man kayo o hindi, lahat-lahat yun ay tama. Diba? So, ang lagi lang natin tingnan, mga bata, habang tayo ay nanonood, nakita nyo ba yung meron doon? Ano yung nakasulat doon bago mag-umpisa ang drama or ang programa? Mayroong nakasulat doon na? O, ano yun? Stricto, patnubay ng magulang ay dapat na sundin. So,
Sa ulit, binabati ko ang inyong guro, si Ginang Ana Marie Pingil, sa kanyang napakagandang, napakatalino, pagkakahatid ng isang pagtatalo na ito. So, Ma'am Pingil, congratulations, keep up the good work, and sa mga bata, manatili kayo